Welcome to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid, kumusta kayong lahat? I hope na sambuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito ako mga kapatid mag-share po dito sa Bible verses dito sa Genesis chapter 2. God bless you everyone. Sabi niyo dito mga kapatid sa Genesis chapter 2. At nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ang ikapitong araw ay nangyari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng kaikapitong araw ng madlang agawan niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang mga ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya ay pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ang lupa, nang nilikhain noong araw na ang gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. Ito mga kapatid yung paggawa ng mundo ng ating Panginoon sa Genesis chapter 2. I-share ko na po sa inyo mga kapatid sa Genesis chapter 1. So dito tayo sa Genesis chapter 2. At wala pa sa lupang kahoy, sa parang nang wala ng anumang pananim, at tumutubo na parang sapagkat hindi pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong mangbukid ng lupa. Ngunit may isang uluulap na napapaitaas buhat sa lupa ay dinilig ng buong ibabaw ng lupa. Amen. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao naging kaluluwang may buhay. Amen. At naglagay ang Panginoong Diyos sa isang halamanan sa Eden at sa dakong silanganan na inilagay niya roon ang taong kanilang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lupa sa lahat ng mga punong kahoy at nagkalulugod sa paningin ng mabuting kanin. Ngayon, din ang mga punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ay pagkakilala ng mabuti at masama. At ang mga isang ilog na lumabas sa Eden at dumilig ang halaman at mula sa roon ay nabahagi na nagapat sa sanga. At ang pangalan ng una ay Pison, na ang siya ay lumiligid sa buong lupain ng Habela na doon may ginto. At ang ginto sa lupa yaon ay mabuti, mayroon ding namang taong bidelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gehon, na siya ay lumiligid sa buong lupain ng Kosh. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hedesel, na siya ay umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanilang alagaan at iningatan. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na ang sinabing sa lahat ng punong kahoy ng halamanan ay makakain ka ng kalayaan. Tapwat sa kahoy ay pagkakilala ng mabuti at masama. At huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang na mamatay ka. Amen. At sinabi ang Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa. Siya ay inilalang ko ng isang ikatulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang. At ang lahat ng ibon ay himpapawid sa pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung ano ang tinatawag niya sa mga iyon. At ang bawat liwan ay tinawag ng lalaki sa bawat hikinapal ng mga buhay ay yaong naging pangalan yaong. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon ay himpapawid at ang bawat ganid na sa parang ay dapwat sa lalaki ay walang masumpungan maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos at di kawasang himbing ang lalaki ang kanyang siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyag ng pinagpahinlahom ng laman sa dakong yaon.
At ang tanyag ng kinuha ang Panginoon sa lalaki ang ginawa ng isang babae at ito ay dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ang buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya ay kaning kinuha. Kaya't iiwan sa lang lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang magikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwang hubad at lalaki at ang kanyang asawa ay sila'y hindi nagkakahiyaan. So dito tayo mga kapatid sa Genesis chapter 3. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa sa alinmang mga hayop ay parang nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy na halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Dapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain, yaon huwag niyong hipuin pagka kayo'y mamamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na ang araw na kayo ay kumain, yaon ay madidilat nga ng iyong mga mata, at kayo magiging parang Diyos na nakikilala sa mabuti at masama. At ang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At dinilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila ay mga hubad at sila'y tumahi at ang mga tahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapit. Amen. Pagpatuloy natin mga kapatid. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoon ang lalaki at kanyang sinabi, saan ka naroroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad na ako ay nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka na ba ng bunga ng punong kahoy? At inutos ko na iyong wag mong kainin? Wag mong kanin? Amen. At sinabi ng lalaki, ang babaeng binigay mong ikaw, aking kasamahin, ang siya ay nagbigay ng aking bunga ng punong kahoy ay aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong ginawa? At siya ay sinabi sa babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Amen. Pagpatuloy natin mga kapatid. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid ng parang ang iyong tiyan ay ilalakad mo at alabok ng iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi at dudurog ng iyong ulo at ikaw ay nadudurog sa kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, paramihin kong lubha ang iyong kalumbayan at iyong paglilihi at manganganak kang may kahirapan at ang asawa ay mahihinuhod ng iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Amen. At ang daman sinabi sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, ang aking utos sa iyo ay sinabi, huwag kang kakain yaon. Sumpain ng ang lupa dahil sa kakain ka at sa kanya ng pamagitan yung pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Amen. At sinabi niya sa iyo ang mga tinik ng daong kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka, tinapid hanggang ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat yan ang kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at ang alabok ka uuwi. At tinawag ng Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ay naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ang ginawa ng Panginoong Diyos ay Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan.
At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao, naging parang isang ating nakilala ng mabuti at ang masama. At baka ngayon, inunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain ng mabuhay magpakailanman. Amen. Kaya pinalayas yan ng Panginoon Diyos ang halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pa't itataboy ang lalaki at inilagay ang silanganan ng halamanan at Eden, ang mga kiruben at ang isang maniningat sa tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Amen. Ito mga kapatid, yung aking na-share naman po sa inyo sa araw na ito sa Genesis chapter 2 and 3 mga kapatid. So, napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid. So, wag po tayo mawala ng pag-asa. Kung mayroon mang mga problema tayo, wag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil andyan lang po ang ating Panginoon. Ganyan po kabuti ng ating Panginoon. So, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon mga kapatid. So, mag-pray po tayo. Let's pray to everyone mga kapatid. Panginoon, narito po kami, God Jesus. Hallelujah, Lord. Lumalapit sa iyo, God. Nagpapasalamat po, God Jesus, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig, salamat sa protection, salamat sa lahat-lahat. Na andiyan ka lagi, Lord, sa aming buhay, na hindi mo kami niiwan kailanman. Napakabuti mo, Lord, sa bawat buhay namin, Lord, na hindi mo kami niiwan kailanman. Thank you to everything, God Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, ang mga anak mo, Panginoon mo, saan man sulok sa mundo, Lord, ang nakakapanood, ang nakakarinig yung mga salita na i-share ko, Lord, sa iyong mga salita, O God Jesus, Lord. Bless mo, O God Jesus, Lord. Ikaw po, God, at mag-provide ang kanilang pangailangan. At sa lahat ng po, Lord, na walan po ng trabaho right now, provide, O God Jesus, Lord, na makahanap po sila para sa kanilang bawat pamilya, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Hindi po kami magsasawang magpasalamat dahil ikaw po ang aming malalapitan, dahil ikaw po ang naglikha ng langit at lupa. Thank you, God Jesus, Lord, na nakilala ka namin sa aming buhay. Bigyan mo po kami, Lord, ng kalakasan ng aming panampalataya sa iyo, God Jesus, Lord, hanggang dumating ka, Lord, sa aming buhay, O God Jesus, Lord. Thank you, Lord, yung salita, O God Jesus, Lord, na dito po kami, Lord, humuhugot ng kalakasan, O God Jesus, Lord. Dito po, Lord, ang aming relasyon sa iyo, God Jesus, Lord, sa aming pagbabasa at sa aming pananalangin sa iyo, God Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you to everything. In Jesus' name, Amen. Thank you mga kapatid. Keep smile and don't forget to like, subscribe my YouTube channel and click all notification para lahat po ng aking new upload. May sabihin nyo, bye-bye. Thank you.